Baka hindi mo magustuhan kung ano ang sasabihin ko sa'yo. Pero bilang kaibigan mo, tungkulin ko ipakita sa'yo na mali ka talaga. Kinakampihan mo na ba ngayon si Rosalinda? Hindi. Patas lang ako. Wala akong kinakampihan. Lilinawin ko lang na ginagawa ko lahat ng to para protektahan ang anak ko. Ayoko makita niya ang totoong ugali ni Rosalinda kahit pa sabihin natin siya ang totoo niyang ina. Ang iniisip ko ngayon, gusto mo lang na makaganti kay Rosalinda. Pinapahirapan mo siya gamit ang anak niyo. Hindi totoo yan. Hindi ako gumaganti sa kanya. Talaga ba? Pinapaalala ko lang sa'yo na anak ng Tito Alfredo mo, si Rosalinda, na tinuturing mo ng tunay na ama. Kalma lang po, senyora. Tapos na din ito. Ay, grabe talaga. Sama ng pakiramdam ko. Kailangan niyo pong magpahinga para makabawi. Sasabihan ko silang maghanda ng simpleng pagkain. Kanin, mansanas, at tinapay. Hindi ko to nasabi kanina pero isa akong nurse. Isa kang nurse? Kung ganoon, bakit ka interesadong magtrabaho dito? Dahil wala akong trabaho sa ngayon. O sige na, para makapag-isip ka, aalis na muna ako. Wala na akong iisipin pa. Ikaw na ang pinipili ko. Tanggap ka na. Pwede ka nang magsimula. Tito, hindi mo lang alam kung gaano ka namin kailangan ngayon. Kung nandito ka lang, sigurado akong hindi ganon ang piniling landas ni Rosalinda. Hindi sana siya namuhay ng ganon na parang wala siyang pakialam sa lahat, kahit pa sa sarili niyang anak. Alam ko nasaktan ko si Rosalinda nung pinaghiwalay ko sila. Sana maintindihan mo. Para yun kay Erica. Alam ko anak mo si Rosalinda pero si Erica anak ko siya. Masakit ang lahat na to para sa akin kasi kahit ano pa ang nangyari, mahal ko pa rin si Rosalinda ng buong puso ko. Nasaan ka man, alam mong totoo to, Tito. Mahal ko siya. Mahal ko siya. Nung dumating ako sa bahay ng anak ko, nanginginig talaga yung tuhod ko. Kinakabahan ako na baka magkita ulit kami nung araw na yon. Kasi nung araw na nakita ka niya sa labas ng mansyon ng mga Altamirano, ganun ka pa rin... kasi ganun ka pa rin manamit. Pakiramdam ko, hindi ka pa rin niya makikilala kung magkita kayo. Ang kailangan ko lang ngayon ay tanggapin ako ni Fedra sa trabaho. Paano ba siya umasta sa'yo? Suplada. Parang walang pakialam. Sinabi lang niya sa akin ng diretso kung anong trabaho ko kung sakaling kunin niya ako bilang kasambahay. Mahirap talagang intindihin ang ugali ni Fedra. Yan lang ang magiging problema mo. Oo nga, napansin ko rin yun sa kanya. Wala siyang pasensya kahit pa sa sarili niyang anak. Sinong anak niya? Hindi niya yung tunay na anak. Anak yun ni Rosalinda. Teka, sino naman si Rosalinda? Hindi ba nasabi sa'yo ni Florentino? Ano ba yung importanteng gusto mong sabihin sa akin? Anak, nag-aalala ko para sa'yo at kay Lucy. Bakit, Mama? Nung minsan pumunta siya sa bahay para bumisita, tinanong niya ako kung sa tingin ko ba makakaya kong maging hindi tapat sa kanya. Tinanong niyo yun sa'yo? Oo. At sana lang hindi mo siya binibigyan ng dahilan para magduda sa'yo. Hindi kita huhusgahan, pero buhay mo yan at alam mong ginagawa mo. Pero pinapaalalahanan ng kita. Si Lucy napakabuting asawa para sa'yo. Mahal na mahal ka niya. At kung pakakawalan mo siya, manghihinayang ka talaga. Hindi, Mama. Pinapangako ko sa'yo yan. Hindi mangyayari ang bagay na yun. Mabuti kung ganon. Pero kung may mali kang ginagawa, ayusin mo na ngayon pa lamang. Sinasabi ko sa'yo dahil mahal kita. At ayokong dumating yung panahon na sa huli magsisisi ka. Naiintindihan mo? Mama, isang tanong na lang. Sinabi ba ni Lucy kung kanino sa tingin niya ako maglolo ko? Natutuwa talaga kung tinuloy mo pa rin ang mga plano ni Florentino. Talaga bang gusto mong maparusahan si Valeria sa mga nagawa niya? Lahat ng kamalasan ng mga Altamirano.
Siyang punong dahilan. Isang araw bigla na lang nagbago ang lahat. At tignan mo kung nasan ako ngayon. Hindi na ako yung dating babaeng nakilala niyo. Pwede pa rin namang bumalik sa dati ang lahat. Pwede mong simulan sa pagbawi mo sa karapatan kay Fernando pati ang yaman na dapat para talaga sa'yo. Hindi. Huwag ka masyado magpakisiguro. Natatakot ako sa magiging reaksyon ng anak ko pag nalaman niya na ang tunay niyang ina ay buhay pa rin pala hanggang sa ngayon. Araw-araw mo akong ginugulat sa kakayahan mo kung paano mo isantabi ang mga problema mo at kung paano ka humarap sa tao. Trabaho ko po yun, Mama. Wala silang kinalaman sa mga pinagdadaanan ko. Nagbabayad sila ng ticket. Kaya inaasahan nilang ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko sa pagkanta at pagsayaw. Sandali lang. Magandang gabi, Soledad. Magandang gabi rin. Anong ginagawa mo rito? Kailangan kitang makausap, Rosalinda. Maiwan ko muna kayo. Bakit nandito ka? Gusto mong pumirma ako ng papeles na kusa akong tinatalikuran ng karapatan kong makita ang anak ko? O nandito ka para suhulan ako, para layuan ko kayo?